Hello! Magandang araw mga kaibigan! Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang silbi ng ating Kongreso. Ano nga ba talaga ang tungkulin ng ating mga kongresista? Sabi kasi ng iba, wala raw silbi. Dapat daw i-abolish ang Kongreso. Tanong ko lang, sang-ayon ba kayo? Kaya kung nais ninyong malaman kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng Kongreso sa Pilipinas, huwag na tayong lumayo. Himayin natin ang Article 6 ng ating saligang batas o ng ating 1987 Constitution of the Philippines. Itong mga sasabihin ko sa inyo, very basic legal knowledge lamang ito. Hindi nga ito legal knowledge, dapat common knowledge. Ano po ito? Ito po ay isang caudal. This caudal contains the provisions of the 1987 Constitution of the Philippines. Ito po ang Biblia naming mga abogado. Dapat alam din ito ng ating mga kongresista dahil sila po ay mga mambabatas. At napakahalaga na lahat ng batas na gagawin nila o aamyandahan dapat ay hindi labag sa ating 1987 Constitution. So let's now go to Article 6. Article 6 of the 1987 Constitution. Ayan, papakita ko sa inyo ang laman. Article 6 of the 1987 Constitution discusses the Legislative Department. Ayan. Legislative Department, di ko alam kung nababasa ninyo, nakikita nyo ba? Ibig sabihin po, ang lehislaturang sangay ng ating pamahalaan. If you're going to scan Article 6 of the 1987 Constitution, you will find po sections 1 to 32. So we have 32 provisions under this article. So pag-uusapan natin ang ilang mga provision lamang, hindi naman po lahat. So I think we can discuss sections 1 until 7. So let's go to section 1. Ang nakasulat dito, the legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines, which shall consist of a Senate and a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and referendum. Ano pong ibig sabihin nito? Ang section na ito ay nagsasabi kung sino ang may kapangyarihang gumawa ng batas sa Pilipinas. Ang sabi ng section na ito, ang kapangyarihang lehislatibo o ang paggawa, pag-amyenda at pagbasura ng batas ay nasa kamay ng Kongreso ng Pilipinas. At ang Kongreso ay binubuo ng dalawang sangay, ang Senado at ang House of Representatives. For the Senate, kinakatawan nila ang buong bansa. For the House of Representatives naman, kinakatawan nila ang kanilang distrito at party list groups. Pero may isang mahalagang exception. Hindi lang po Kongreso ang may kakayahang gumawa ng batas. May bahagi ring nakalaan para sa taong bayan. Ito ay tinatawag na initiative and referendum. Sa madaling sabi, ang paggawa ng batas ay pangunahing trabaho ng ating Kongreso. Pero may kapangyarihan din ng taong bayan na makialam sa pamamagitan ng initiative and referendum. Ngayon, let's go to section 2. Ang nakalagay dito, the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Ang section na ito ay tungkol sa Senado. A few moments later. I'm talking about the Legislative Department. Kaya hiniram ko yung caudal mo. So, nasa na nga ba tayo? Naputol tayo eh. So, let's go back to section 2. So, ang section na ito ay tungkol po sa Senado. Isa sa dalawang sangay ng ating Kongreso. Sinasabi rito na ang ating Senado ay binubuo ng 24 senators. Pero ang tanong, paano po sila pinipili? Ang mga senador inihahalal ng buong bansa, hindi lang ng isang probinsya o distrito. Ibig sabihin, nationwide po ang botohan. Bawat Pilipinong rehistradong botante ay maaaring bumoto ng hanggang 12 senators every election. Kaya kung mapapansin ninyo, lahat ng senators ay may kaparehong saklaw, buong Pilipinas. Hindi sila kumakatawan sa isang partikular lamang na lugar, di tulad ng kongresista. Ano ang dapat nating tandaan? When it comes to senators, we have 24 senators. Pinipili sila ng buong sambayan ng Pilipino at sila ay bumubuo ng upper house ng ating Kongreso. So let's go to section 3. So anong sinasabi ng section 3? No person shall be a senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least 35 years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. Ang section na ito naman ay tungkol sa mga qualifications ng senators. Ibig sabihin po, hindi po basta-bastang pwede lang tumakbo sa Senado. May mga requirement na dapat masunod. Ano-ano ang mga ito? Narito ang 5 pangunahing kwalifikasyon. Una, natural-born Filipino citizen. Ibig sabihin, dapat Pilipino ka mula pagkasilang. Number 2, edad na hindi bababa sa 35 years old on the day of the election. Ibig sabihin, kailangan 35 years old ka na sa mismong araw ng botohan. Number 3, marunong magbasa at sumulat. Basic requirement po ito. Number 4,
registered voter o rehistradong botante. Kung gusto mong iboto ka ng mga botante, dapat rehistrado ka ring botante. At number 5, nakatira sa Pilipinas nang hindi bababa sa 2 taon bago ang eleksyon. Ibig sabihin po ay may real connection sa bansa at hindi ka lang uuwi para tumakbo. Sa madaling sabi, may mga malinaw na pamantayan para masiguradong ang mga uupo sa Senado ay nasa tamang edad, kaalaman, may tunay na ugnayan sa bansa. Section 4 naman, the term of office of the senator shall be 6 years and shall commence, unless otherwise provided by law, at noon on the 30th day of June next following their election. No senator shall serve for more than 2 consecutive terms. Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of his service for the full term for which he was elected. Ano ang ibig sabihin po ng section na ito? Ang section na ito ay tumatalakay sa tagal ng panunungkulan ng mga senador at kung gaano katagal sila pwedeng manatili sa pwesto. Una, gaano katagal ang termino ng isang senador? 6 years po. At nagsisimula ito sa tanghali ng June 30 pagkatapos ng election. Maliban na lang kung may ibang batas na nagsasabi ng ibang petsa. Pero may limitasyon po. Hindi pwedeng magsilbi ng mahigit sa 2 termino ang isang senador. Kung nanalo ang senador sa 2 magkasunod na eleksyon, kailangan niya munang magpahinga bago ulit tumakbo sa Senado. At tandaan, kahit kusang bumitaw sa pwesto ang senador, hindi ito tinturing na break sa kanyang termino. Sa madaling sabi, ano nga ba ang nakasaad sa section na ito? 6 years po ang term ng isang senator, maximum of 2 terms, at kahit na mag-resign ay patuloy pa rin ang termino nito. We are now in section 5 of the Article 6 of the 1987 Constitution, and medyo mahaba itong section 5. So, there are actually 4 paragraphs. I will just show you kung ano yung nakalagay sa section 5. Pero let me go ahead and focus sa first and second paragraph. Ang nakalagay sa first paragraph ay ito. The House of Representatives shall be composed of not more than 250 members unless otherwise fixed by law, who shall be elected from legislative districts apportioned among the provinces, cities, and the metropolitan Manila area in accordance with the number of their respective inhabitants and on the basis of a uniform and progressive ratio, and those who, as provided by law, shall be elected through a party list system of registered national, regional, and sectoral parties or organizations. Medyo mahaba po. And we also have paragraph 2. The party list representative shall constitute 20% of the total number of representatives, including those under the party list. For 3 consecutive terms after the ratification of this constitution, 1/2 of the seats allocated to party list representatives shall be filled, as provided by law, by selection or election from the labor, peasant, urban poor, indigenous, cultural communities, women, youth, and such other sectors as may be provided by law except the religious sector. So, pag-usapan natin ito, section 5 na ito. Ilan po ang miyembro ng House of Representatives? Ayon sa batas, hindi maaaring humigit sa 250 members. Maliban na lang kung may bagong batas na magtatakda ng mas mataas na bilang. Ngayon, pag-usapan to natin. May 2 klase po ng representatives. Meron tayong tinatawag na district representative and party list representative. For district representatives po, sila po ay inihahalal mula sa kanilang kanya-kanyang distrito. Ngunit, for party list representative, sila naman ay kinatawa ng mga party list groups mula sa labor, kabataan, kababaihan at iba pa. Ginawa itong party list representatives upang mabigyan ng boses ang mga sektor na madalas ay hindi naririnig. Gaano nga ba dapat karami ang party list representatives? Ayon sa ating konstitusyon, 20% ng kabuuan ng bilang ng mga kinatawan sa Kongreso ay dapat manggaling sa party list system. So let's proceed to section 6. Ang nakalagay dito, no person shall be a member of the House of Representatives unless he is a natural-born citizen of the Philippines and on the day of the election is at least 25 years of age, able to read and write, and except the party list representatives, a registered voter in the district in which he shall be elected and a resident thereof for a period of not less than 1 year immediately preceding the day of the election. So ano nga ba ang sinasabi ng Section 6? Dito nakasulat ang mga kwalifikasyon para maging miyembro ng House of Representatives o mababang kapulungan ng Kongreso. So sino lang ba ang pwedeng tumakbo bilang kinatawa? Narito ang mga pangunahing requirements. Number 1, natural-born Filipino. Ibig sabihin, dapat ipinanganak kang Pilipino. Number 2, at least 25 years sa araw ng eleksyon. Number 3, marunong bumasa at magsulat. Number 4, rehistradong botante sa distrito kung saan ka kakandidato. Maliban na lang kung party list representative ka. And number 5, nakatira sa distrito na hindi bababa ng isang taon bago ang eleksyon. At pag-usapan naman natin ang Section 7. Nakasaad dito, the members of the House of Representatives shall be elected for a term of 3 years, which shall begin
unless otherwise provided by law at noon on the 30th day of June next following their election. No member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of his service for the full term for which he was elected. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang section na ito ay tungkol sa tagal ng panunungkulan o term ng miyembro ng House of Representatives. So gaano nga ba katagal ang isang termino ng isang congressman o ng kinatawan? 3 years po, at nagsisimula ito sa tanghali ng June 30 pagkatapos ng eleksyon. Maliban na lang kung may ibang batas na nagsasabi ng ibang petsa. May limit ba kung ilang beses pwedeng mahalal? Meron po. Ayon sa konstitusyon, hindi pwedeng magsilbi sa higit sa 3 sunod-sunod na termino. So kung nanalo ang isang congressman ng sunod-sunod ng 3 beses, kailangan mo na magpahinga sa muling pagtakbo. Kahit kusang bumitiw ang isang congressman sa kanyang termino, ituturing pa rin itong isang buong termino. Ngayon, for sections 8 hanggang section 32 ay hindi ko na po babasahin. Ang section 8 hanggang section 32 ng Article 6 of the 1987 Constitution ay tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng Kongreso. Mula sa halalan at termino, sweldo at benepisyo, pribilehiyo at bawal na mga gawain at kontrol sa pondo ng bayan. Sa madaling salita, ang sections 8 hanggang 32 of Article 6 of the 1987 Constitution ay nagsisilbing guidelines at mga limitations para siguraduhin ang Kongreso ay nananatiling tapat sa kanilang tungkulin. Hindi inaabuso ang kapangyarihan at nagsusulong ng interes ng taong bayan. Now, let's shift our discussion doon sa pondo dahil napaka-timely and relevant ng discussion na ito. Alam na natin kung ano ang trabaho ng Kongreso. Alam na rin natin kung sino-sino ang maaaring bumuo ng Kongreso. Ito ang katanungan ng bayan. Pwede bang mag-distribute ng pondo ang Kongreso ng Pilipinas? Una, mahalagang malaman natin na ang Kongreso ay may kapangyarihan na mag-approve o magbigay ng pondo para sa gobyerno sa pamamagitan ng General Appropriations Act o GAA. Sila ang tinatawag na may power of the purse. Ibig sabihin, sila ang nagtatakda kung magkano at kung saan pupunta ang pera ng bayan. Pero, hindi ibig sabihin na sila ang magdi-distribute ng pondo o ng pera ng bayan. Ang aktual na pamamahagi ng pondo ay trabaho po ng ehekutibo o ng executive department, tulad po ng Department of Budget and Management at iba pa. Bakit nga ba ganito? Kung pamilyar kayo sa PDAF or the Priority Development Assistance Fund o pork barrel, ito po ay naging sistema ng Kongreso many years ago, kung saan may mga mambabatas na gumagamit ng pondo para sa mga proyekto na sila mismo ang pumipili ng mga benepisyaryo. In fact, nagkaroon po ng Supreme Court decision on this last 2013. Ito po ay tinatawag nating Belgica versus Ochoa, a 2013 Supreme Court case. Ano nga ba ang kasong ito? Sa kasong ito, we have some petitioners who are questioning the constitutionality of the PDAF, or the Priority Development Assistance Fund, at iba pang mga funds ng Congress. So itong mga petitioners na ito, they are questioning, bakit nga ba may funds ang Congress? Bakit nga ba may pondo silang dinidistribute? According to them, unconstitutional daw ito. Dahil hindi naman daw ito parte ng trabaho nila na nakasulat sa ating Constitution. Yun, ano nga ba itong PDAF na ito? Ang PDAF po ay bahagi ng taunang budget ng Congress na inilaan para sa kanilang mga proyekto. Ano nga ba mga examples nito? Mga scholarship programs, mga medical assistance, mga infrastructure projects sa distrito nila. Gayunpaman, naging controversial ang sistemang ito dahil ginagamit umano ito ng mga mambabatas para sa political patronage at madaling mapasukan ito ng mga ghost projects. May mga kasong misuse o pagnanakaw ng nilang pork barrel scam. So ano nga ba ang mga pangunahing reklamo ng mga petitioner sa kasong ito? Ayon sa kanila, ang PDAF daw ay labag sa konstitusyon dahil binibigyan nito ng kapangyarihan ang Kongreso na makialam sa pag-implement ng budget na dapat ay tungkulin ng executive branch. Ayon din sa kanila ay lumalabag ito sa separation of powers dahil nga ang legislative power ay nasa Congress, ang executive power ay nasa executive branch. So may separation of powers po yan. At ayon din sa kanila, itong mga discretionary funds na ito raw ay kulang sa transparency and accountability. So ano ang naging desisyon ng Korte Suprema on this case? Ang Korte Suprema po ay pumabor sa mga petitioners at tinanggap ang kanilang mga argumento laban sa Priority Development Assistance Fund or PDAF at ilan pang iba't ibang pondo. Ang Korte Suprema ay nagdeklara na ang PDAF po ay unconstitutional batay sa mga sumusunod na dahilan. Number 1, violation of separation of powers. Ang Kongreso ay may kapangyarihan lamang na mag-appropriate
mag-allocate ng pondo sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Ang executive branch naman sa kabilang banda ay responsable sa implementasyon ng pondo. Kaya hindi maaaring makialam ang mga mambabatas sa mga proyekto o benepisyaryo ng mga pondo. Ang PDAF daw ay isang halimbawa ng paglabag ng separation of powers dahil binibigyan nito ang mga mambabatas ng discretionary power na magtakda ng mga proyekto at benepisyaryo. Ayon din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring manghimasok ang mga mambabatas sa post-budget phase o sa pamamahagi o paggamit ng pondo. Ang mga executive agencies lamang ng gobyerno ang dapat mangasiwa ng paggastos at paggamit ng pondo batay sa itinakda ng ating saligang batas. Ipinahayag din ng Korte Suprema ang lack of transparency and accountability sa paggamit ng PDAF at ito ay naging dahilan ng mga ghost project at maling paggasta ng pondo. Kaya ito ay nagiging sanhi ng korupsyon sa gobyerno. So ano ang mga hakbang na ginawa ng Korte Suprema? Inabolish po ng Korte Suprema ang PDAF at lahat ng pondo na may kaugnayan dito. Hindi na maaaring gamitin ang pondo para sa mga proyekto na pinili ng mga mambabatas. Inilinaw din ng Korte Suprema na ang mga pondo ay dapat i-manage ng Executive Department at hindi ng mga mambabatas. At ipinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay magkaroon ng tamang mekanismo upang matiyak ang transparency, accountability at wastong paggamit ng pondo. So, balikan natin ang tanong, pwede bang mag-distribute ng pondo ang Kongreso ng Pilipinas? Ayon po sa desisyon na pinag-usapan nating kaso, Belgica versus Ochoa, hindi pwedeng mag-distribute o mag-release ng pondo ang Kongreso pagkatapos maaprubahan ang budget. Ang Kongreso ay may kapangyarihan lamang gumawa at aprubahan ang batas ng budget. Pero ang aktwal na pamamahagi at paggamit ng pondo ay responsibilidad ng ehekutibo o ng executive department. Kaya kahit may mga discretionary funds o may mga pondo na pinapayagan ang mga mambabatas dati na i-distribute o gamitin itong mga perang ito sa kanilang mga proyekto, sinabi ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon dahil it violates the separation of powers. Sa madaling salita, ang Kongreso ay gumagawa ng batas para sa budget pero hindi sila pwedeng mag-distribute ng pondo. In other words, hindi maaaring magtalaga ng mga proyekto o benepisyaryo ang mga kongresista pagkatapos maaprubahan ng budget. Ito ay trabaho ng gobyernong ehekutibo o ng Executive Department of the Government. Ayun, no? Sana ay naintindihan ninyo kung ano yung pinag-usapan natin tungkol sa Legislative Department. Hindi na tayo lumayo. Talagang dumiretso na tayo sa Article 6 of the 1987 Constitution which provides for the very essence ng purpose o na tinatawag nating silbi o tungkulin ng ating Kongreso sa Pilipinas. At pinag-usapan rin natin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Belgica versus Ochoa, which is a 2013 landmark case kung saan idiniscuss ng Korte Suprema kung ano nga ba talaga ang limitasyon ng tungkulin ng ating mga kongresista. So ayun, sana ay marami kayo natutunan at kung may mga katanungan kayo, let me know lang para mapag-usapan natin. So hanggang doon lang muna. Thank you!